Okay po, meron tayong simple at libreng tips para sa inyo. Ito lagi ko tinuturo, di ba? Iinom lang ng maligamgam na tubig, pwede sa umaga, at least sa buong araw, di ba? Sinasabi natin, lunas sa maraming sakit. Okay? Parami ng parami yung mga benefits. Tapos tingnan natin yung medical studies, di ba? Syempre, bilang internist, bilang cardiologist, tingnan natin yung pag-aaral. Ano yung ebidensya na may tulong sa katawan yung pag-inom ng tubig. Sa mga sakit, bigay ko muna yung lista ng mga sakit na matutulungan ng tubig. Mga sakit sa kidney, yan. May bato sa bato, kidney stone, tubig ang lunas. UTI, urinary tract infection, pag hindi ganun kalala, tubig lang, pwede na. Pwede nga hindi na mag-antibiotic kung mild lang ang UTI. Pampaganda ng balat, tubig din. Lagi nangangasim, may GERD, gastric reflux, 'di ba? May gastritis, tubig din. Lagok lang ng lagok, maligamgam na tubig, maganda 'yan. Headache, karamihan ng headache, migraine, dehydration, tubig din. Init ng panahon, baka ma-heat stroke, tubig din. Nag-LBM, tubig din. Meron pa mga bagong pag-aaral ngayon sa tubig. Magugulat kayo, heart failure. Pinag-aralan nila yung mga taong humihina ang puso. Nakita nila, yung mga taong humihina ang puso, mahina pala uminom ng tubig. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukulangin tayo sa 3 baso na tubig or fluid in a day, di ba? Kaya recommended natin 8 baso hanggang 10 baso, pwedeng tubig o pwede ibang liquid kung gusto nyo. Gusto nyo tsaa, kape, sabaw, pwede rin naman yun Kaya lang, mas nakakapayat kung tubig lang, mas healthy. So 8 to 10 glasses of fluid or water in a day, nakakabawas ng heart failure. Bakit? Pag lagi kang dehydrated, 3 baso lang ng fluid o tubig in a day, nahirapan yung puso. Yun ang pag-aaral nila. Nakakapayat din ng tubig. Ang daming benefits At ngayon, may bago pa ulit. Fatty liver disease. Magtataka kayo, fatty liver. Alam niyo ano lunas sa fatty liver? 'Di ba? Bawas taba, 'di ba? Mataas cholesterol, fatty liver. Ang lunas sa fatty liver, tubig din. 7 basong tubig sa isang araw, mas hindi nagfa-fatty liver. Bakit ang daming benefits ng tubig? Bago ko pakita ang medical studies. Una-una kasi yung katawan natin, 60% water yan. 60 to 70% tubig tayo. Tapos tayo mismo bilang tao, hindi tayo makakagawa ng sariling tubig. Uulitin ko. Hindi kaya ng katawan natin mag-imbento ng tubig. Kailangan ang tubig nasa pagkain, nasa pakwan, nasa prutas o iniinom mo. So kailangan mo ma-replenish yung tubig. Bakit mo kailangan ng tubig? Pag transport, pagdala ng mga nutrisyon ng katawan, tubig yan. Para may blood circulation sa dugo, 'di ba? Hindi lang red blood cell, tubig din 'yan. Mapunta sa cellula, mapunta sa muscle, tubig din. Maalis ng katawan, maalis ng kidneys, o maalis sa pawis, tubig din 'yan. At meron din thermoregulation ang tubig. Anong ibig sabihin? Ginagamit din ng katawan yung tubig para mag-adjust tayo. Kung mainit ang panahon, malamig ang panahon, nag-a-adjust yan. So, pag malamig ang panahon, minsan ihi ka ng ihi. Mainit, hindi ka gano'n naiihi. So, ina-adjust. Pero dapat meron kang supply ng tubig. Baga sa kotse, kailangan full tank ka lagi, di ba? Full tank, may tubig ka. Pag kotse, huwag malagyan ng tubig, anong mangyari? Titirik yan, di ba? Simple lang. Bukod dito, tubig kailangan lahat ng organs natin. Hindi nyo ito naisip Laway, tubig din yan para makalunok. Gastric acid, pangtunaw, tubig din yan. Yung sa baga, paghinga, plema, tubig din yan. Pag-ihi, tubig din. Mga joints natin, joint fluid, may tubig din yan. So lahat yan kailangan ng katawan. Shock absorbers, para ma-protect yung organs natin, di ba? Pag walang tubig, yung organs natin, biglang, makukulunto yung mga liver natin, tiyan natin, spleen natin. Kailangan mo tubig para solid gumana yung mga organs. Pati liver, gagana pag maraming tubig. Paano niya i-metabolize yung mga gamot na ininom mo o mga toxin kung wala siyang tubig? So, tubig talaga. Okay? Kaya nagtataka ko bahay uminom. Pero minsan kasi kaya natin hindi uminom ng marami.
Anyway, marami talagang pag-aaral yan. Tignan natin itong 6 na claim tungkol sa pag-inom ng tubig sa umaga. At tama ba o mali? Tignan natin na. Claim number 1, ang tubig nakaka-rehydrate ng katawan. Napupuno yung hydration. Sabi napupuno yung kakulangan ng tubig. Actually, tama to. Kasi tulad nga sinabi ko, pagising natin, madilaw ang ihi, mapanghi, kasi nga buong gabi hindi ka nakainom ng tubig. Tapos, paggising mo sa umaga, kaya nga pinakamagandang maligamgam na tubig, pag uminom ka 1 baso, 2 baso, o mamaya pagkakain mo 1 baso pa, so umaga nakatatlo ka na, o pwede na yan, aabot ka ng 8 to 10 glasses sa maghapon. Pero kahit nakainom ka, hindi ka pa agad hydrated. Yun lang sinasabi. Ibig sabihin, minsan delayed eh. Uminom ka na ng maraming tubig, bago pumunta yung tubig sa katawan, ma-absorb ng mga cellula, ng mga organs, medyo may delay ng ilang oras. So, hinahabol mo pa. Kasi nga buong gabi, hindi ka nakainom. So, ang tip dito, dapat ang pag-inom ng tubig maganda, balance throughout the day. Para hindi ka mauubusan. Pero tama yon to rehydrate the body. Claim number 1 yan. Claim number 2, ang pag-inom ng tubig sa umaga, bago kumain, nakakabawas ng calorie ng kinakain, mas busog ka. Tunay ba o hindi? Actually, tunay. May pag-aaral din yan, may medical studies. Pag uminom ka ng 1 baso, 2 basong tubig bago kumain, yung makakain mo bawas ng 13%. Kasi nabusog ka na sa tubig eh. Hindi mo na mapupuno, hindi ka na makakadalawang platong kanin eh. Medyo mas konti na lang. Pero itong pagbawas ng calorie na kinakain mo, pwede rin naman to sa tanghalian o sa hapunan. Inom ka rin ng 1 basong tubig bago kumain. Pwede rin. Pero ang nakakagulat dito, ito po, may konting kakaiba dito sa pag-aaral eh. Yung mga matatanda daw, mga edad 40, 50, senior, pag uminom sila ng tubig bago kumain, yun daw mas hindi sila mapapakain. Pero yung kabataan na edad, teenager o 20s, kahit pa inumin mo ng tubig, lalamon pa rin. Kakainin pa rin niya lahat. Parang baliwala lang. O, siguro pag bata, ewan ko siguro, pag bata, kaya pa rin kumain ng kumain eh. Pero kung matanda siguro, baka mas stiff na tong tiyan natin. Pag pinuno mo ng tubig, mas napapayat na siya. Mas pumapayat. Pero yung mga bata, pag uminom ng tubig, maganda pa rin for hydration yan, di ba? Para hindi ka dehydrated. Number 3 claim, tunay ba? Drinking water in the morning, nagpapapayat ba? Ito, magugulat kayo. Nakakapayat ba ang pag-inom ng 8 to 10 glasses in a day? Bukod sa nabubusog tayo sa pag-inom, meron pang bagong pag-aaral. Ang pag-inom ng tubig, ito, water-induced thermogenesis. Anong ibig sabihin nito? Water-induced thermogenesis. Pag uminom tayo ng tubig, ito, meron tubig dito. Maligamgam na tubig. Yan. Okay? Hindi ko naman sinabi hot water. Ay, ganito lang. Maligamgam. Hot water, maganda kung masakit ang tiyan mo, masama pakiramdam mo. Pero pag ako, normally, maligamgam na tubig at room temperature. Pag ininom ko to, lalo na nakainom ako ng 8 to 10 glasses in a day, ano ba temperatura ng katawan natin? 37 degrees, di ba? Tayo mainit eh. Ito, malamig to. Siguro mga 25 degrees to. So, pag nainom mo yung tubig, yung katawan mo, iinitin niya to. Yun ang tinatawag na thermogenesis. Iinitin niya. So, pag ito nalagay sa katawan mo, after 1 hour, ang init nito, kasing init na ng katawan natin. Parang niluluto niya to eh. Parang binoboil niya. Hindi man binoboil, hiniheat niya. So, pag yung katawan natin uminom ka 8 hanggang 10 basong fluid or water in a day, iinitin niya yan. Ang pagkatawan mo, pag iniinit niya to, napapagod siya. May metabolic, bumibili sa metabolism mo. Okay? Nakakapayat yun. Okay? So, pag inom mo lang ng tubig, 0 calories, mababawasan ka 48 calories in a day, mababurn mo. Okay? Kasi yung metabolism mo, tataas ng 24%. So, pag inom ka lang ng inom ng tubig, gaganda metabolism mo,
pinapainit ng katawan, papayat ka pa. Okay? Yung 48 calories, marami yan. In 1 year, 17,000 calories mawawala, 5 pounds mawawala sa'yo. So, in short, yung malakas uminom ng tubig, dapat mas nakakapayat. Yun ang pinapakita ng pag-aaral. Claim number 4, ang pag-inom ba ng tubig, pampaganda ng mental performance, sabihin, ng utak, ng talino, ng pagtest sa school, pagtrabaho. Actually, tunay din. Pag dehydrated kasi, mahina ang mental performance. Hindi maka-memorize, hindi makaisip kasi dehydrated. Kahit mild dehydration lang less alertness, less concentration, short-term memory, mahina. Kaya dapat talaga inom ng tubig. Hindi pwede dehydrated para sa utak natin. Claim number 5. Ang pag-inom ba ng tubig nakakatanggal ng toxin sa katawan? Tunay ba o hindi? Actually, partly true din to. Kasi yung kidneys natin talaga taga-alis ng toxin Okay? Sabi lang dito, sa pag-aaral, mas marami kang toxin sa katawan, talagang ilalabas ng kidneys mo. Mapapaihi ka. Pero para nga mapaihi ka, kailangan meron ka ng supply ng tubig sa katawan mo. Nase-sense ng katawan mo, ay maraming dumi. Kaya ilalabas ng kidneys mo. So, totoo to, natatanggal niya yung toxin. Pero kung wala ka naman nakain na wala namang ganong toxin yung katawan mo, kahit uminom ka, okay lang, ihi lang lalabas. Ang pag-inom ba ng tubig, maganda rin ba sa balat? Ang balat natin, 30% water. Pag dehydrated, kulubot. Diba? Kulubot. So, pag-inom ng tubig, mas maganda yung balat natin. Kaya nga tayo nagmo-moisturize pa Claim number 6, ito. Mas maganda ba hot water, lukewarm, maligamgam, o cold water? Yan ang tatlong argument. Ngayon, syempre, para sa akin naman, pwede naman kung sanay kayo sa cold, di ba? Bata pa kayo, gusto nyo malamig. Walang kaso, pwede naman malamig O gusto nyo hot, pwede rin naman pag may sakit. Pero dito, ang recommended nila, mas gusto nila yung lukewarm, yung maligamgam. Bakit? Yung medyo mainit-init na tubig, hindi ko naman sinabi sobra init. Yung mainit-init, maganda sa digestion talaga. Pamparelax ng sikmura. Diba pag masakit ang tiyan mo, gusto mo mainit Parang nagtatai ka, masakit ang tiyan mo, may sakit ka, gawin mo medyo warm. Okay, tsaa. Tapos malanghap mo pa, matanggal yung sipon mo, parang suob, matanggal mo pa yung plema mo. So, warm water, mas maganda sa tiyan, mas matutunawan, mas maganda pagbaba. Kung malamig kasi, minsan nag-i-spasm hindi maganda. Okay? Pero kung bata ka, kailan iinom ng malamig? Ay kung mainit siguro, mainit ang panahon, o mahi-heat stroke, mahi-heat exhaustion, pwede medyo malamig, wala namang masama doon, di ba? Paano mainit di ba? Pero basically, kung kumakain lang warm water, maganda. Maganda rin sa metabolism natin. Meron din nagsasabi ito, tunay ba to? Hindi. Ang cold water daw, maganda daw sa metabolism. Di ba sinabi ko, pag maligamgam, nakaka-burn ka 48 calories. Pag cold, marami ka rin mababurn na calories. Pero doon sa pag-aaral, parang conflicting pa hindi pa rin ganun ka-sure. Wag din sobrang cold. Minsan yung cold na parang yelo na parang almost ice water na, parang medyo malamig na masyado Kung bata siguro okay, pero sa mga senior, tumatanda, sa tingin ko, lukewarm, warm, a little better, mas relax yung katawan natin. At yan po. So nakita nyo, ang daming benefits, simple, lunas sa sakit, pag-iwas sa sakit, pag-inom ng tubig, tulad ng sinabi ko, para malinaw, ang recommended 8 to 10 glasses of water, hindi lang water, pwedeng fluid. Pwedeng, kung kunwari, ang tubig mo, 4 na baso lang, tapos nagbuko ka sa baso, o nag-iced tea ka, nag-soft drinks ka, nag-sabaw ka, o nagpakwan kang malaki. So, 9 glasses of fluid in a day na yan. Pero syempre, pag puro buko, matamis, soft drinks, maraming calories. Kung ginawa mo na lang tubig yung 8, 8 to 10, ako mga 8 to 10 ako Kasi, lalo na ngayon, may konti akong plema, o basta kailangan ko tubig. May lagnat, tubig din ng solution.
Yun talaga panlaman natin eh, pampabuhay. 'Di ba sinabi ko nga sa inyo, tao pwede mabuhay 40 days, 'di ba? Walang pagkain, pero pag walang tubig, hindi tayo mabubuhay. 3 araw lang, hindi na mabubuhay ang tao. So, tubig is life. Sana mula dito, matuto tayo sa tamang pag-inom ng tubig, lalo na sa paggising sa umaga. Salamat po.